98 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Atong oras 8 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon pero dili kay tanto maayo no kay atong palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, grabe kainit. Mao nang ako ang ipahinumdum kaninyo ay sa muglikaw-lakaw kay alas 3 pa man. Unya wa pa maluto ang kamuti nga inyong snack, so pabutang maluto ang kamuti ay mo maglakaw. Unya mo anam na day kalandong. Good afternoon sa bag-o natong mga higala, mga suki din sa ato nga pagpadagan sa programang Nuda Veritas. Kining atong programa inyo kinibabati katulo lamang sa usa ka semana, no? Lunes, matag adlaw nga Miyerkules o Biyernes mo nay hinungdan ngano nga madungog ninyo ang ato ang programa nga Nuda Veritas nining orasa kay Biyernes man karon. Ang mao nga scope sa baong programa 1 hour ni no nga pagpadagan sa programa mao ang pagtagad sa mga pautana nga ipadangat gikan kaninyo mahimo diri sa linya nato sa 0917 unya dayon ang sumpay ay kay gapanglagtod ta 0917 704 3210. Ako subleo no 0917 hinay atong internet kay siging tuyok o 0917 704 3210. Unya dayon sa Facebook pwede pero ambot og makalahos baka ang inyong mga pautana kay gatuyok-tuyok malang kabalaka ko basig malipong na itong cellphone sige malang tuyok ning kuan no meaning intermittent ang atong power sa internet. Something went wrong ingon pa ni Adrio, something went wrong, this may be due to technical error that we're working to get fixed ingon pa dire. Nalasig atong huwatan og naamanggaling na o wa man ta butbuti og istorya butbuta nag istorya bitaw puwera komedya paintag bobalik ni kay di ko gusto mahikawan ang atong mga suking tigpaminos ilang but iduso nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa ni ano gyud nakasuwat no internet connection, try this steps to get back online. Matud pa ni ning naka-indicate sa cellphone. Lain na itong cellphone kay kuang guni kini moderno guni atong cellphone. Oo, nabutan dire reload. Reload ko no. Kung gano'n na unsa may ako i-load nini. Okay. Subli init ang panahon o gamay hapon sa atong mga kagalaan nga nagatang nagapaabot. Paningkamutin ninyo nga mapadalang inyo pautana sa 0917 704 3210 para di mo masiro sa inyong pagpadagat sa pangutana. Ato nang huwatan ang inyong mga pautana kay aron nga inyong mga pautana may sgutan mabas. Gasalig man na kay gwapo. May inana iya mga pagmahay. Oo. Kajot lang kay ambot og mao ba ni murag ganin ang bunta Nuda Veritas di ay gyud ni sige unang pautan na atong hatagan og pagtagad mao ning mosunod
paminaw kay taas-taas na itong programa karon. Gikan ni Buraska Bataa. Thank you kay nibalik na ang atong connection. Sir Frank, naay basihan sa usa ka complainant nga pwede mi kabungat maski pila iyahang gusto basta sa iyahang employer, illegal dismissal iyang gipasaka na kaso against sa iyahang kompanya kay buros kinsa kay buros nini no o kay kajot ato ni klarohon duulan ta iyang gusto kajot ang ha alright atong balikon Buraska Bataa mo'y nagapadangat sa pautana. Sir Frank, unsay basihan sa usa ka complainant nga pwedeng makabungat maski pila iyang gusto batok sa iyang employer? Illegal dismissal iyang gipasaka na kaso against sa iyang kompanya. Kay buro siya og naa pay medical certificate apan gitangtang gihapon siya pangutana iyang gusto 100,000 for settlement. Kita ba nga mga complainant pwede bata makademand ani nga bayad? Depende kung haom sa claim, no? Mao gina ang total nga claim sa usa ka empleyado nga 100,000 pwede. Pero kung panalitan imagination lang na iyaha siya lay gabot-buot, dili sanda siya pwede. Kay kung panalitan iyan ning i-demand nga dako sobra lugar sa gi-allowed sumala sa atong balaod sa labor code, mo resulta kini sa lain nga civil nga kining kaso. Ilabi na kanagatawagon natog unjust enrichment, no? Ilabi na kung sobra imbes nga panalitan karon gusto sa sumala sa computation sa employer nga 50,000 ra gyud ang total dito nga pagkwenta sa management, no? Unya dili na gyud mahimo nga masubra pa sa 50,000. On the other hand, ang empleyado nagdemand og 100,000. Dili ka na siya pwede, no, at the whims and caprices on the part of the employee to demand such amount kay naghinubra naman na siya. Kung imo nang ilugos, sigurado ko nga dunay balaod nga dili mo tugot, di mo sugot ni ana. Kay kung ilugos ka na nimo, mudiman ka, naay ato ang mahimo nga tulubagon kanang gitawag sa atong balaod sa Civil Code of the Philippines, unjust enrichment at the expense of the other person. So diha, pwede ka mabalibaran. Dili pwede maghinubra. Kaning imuha illegal dismissal, no? Sa imuha nga pag-claim nimo diha illegal dismissal. O nya mo nang imuha nga gipangayo. Na kanang illegal dismissal sulbarunon pa na. Dili kay moingon nga dili mo ni akong pangayon kay illegally gi-dismiss ko. Kinanglan mao ginako madawat. Dili kinanglan ipagitan na sa arbitration. O ipagitan na sa arbitration kay kung dili nato na ipagi sa arbitration, may tabo nga maingon ang employer nga insakto man ko. Di ba? Kanya maingon po tong kuan nga employee nga insakto man po ko. Na magunsa man tan ni so bagayon tani. Di ba? So ang magkakitabo i-resolve ta na pinaagi sa DOLE or sa Department of Labor and Employment, mahimo nga ato nang isanong dito sa SINA unya dayon dito sa arbiter aron sa ingon ma-resolve ang tanan nga patas. Ha? O sige, dili ta basta-basta makadiman. Dili ta basta-basta makadiman. Kinanglan it should be fair, just ang mao nga paghatag sa kanag mga maisip na to nga mga obligasyon on the part of the employer. O magkonsensyahan masabtang nga kadako ba kay nining atong gidiman? Oo, nga gamay ra man ta. O di ba? Mura man to gyud ang akong kita kwenta pero sangod pod
Di man mahimo Sir Frank akong dili ni pasubraan kay nay abogado nga mangayo man pod. Nana ba pagpasangin lang ang abogado diha sa SINA, no, sa single entry approach. Di na kinahanglan mag-hire ka og abogado, no? Usahay gud pod mao man ang musantop sa hunahuna ilabi na sa mga empleyado nga dunay mulo sa employer. Nga ilabi na dunay makasuggest nga aton ang isumbong sa Department of Labor, magununa dayon ang empleyado nga sus kalaay ba na ay abogado na saan makagasto ta niini. Duway kinahanglan ug di na kinahanglanon ang presensya sa abogado diha sa SINA. Bisan nga ni sa arbitration nga naay arbiter, no? Dili na kinahanglan kay ang arbiter mao may mag-settle niya na. No. Of course na exception. Naay panahon nga makahire kag abogado pero not all cases. Kay naa may panahon nga pag-arbitrate masulbad maresolbra. Naay uban nga paggahi gyud sa ulo and therefore ang arbiter maingon nga panahon na gyud nga mag-hire mo og abogado para sa possession paper. No. Ang mga ordinaryo nga mga trabante nga nagpadangat sa mulo o reklamo diha mismo sa Department of Labor, kinang lang mag-hire ng abogado kay ang pag-prepare sa possession paper dili siya ordinaryo nga matang sa trabaho, no? Naay mga legal parameters nga angay nga pagasundon, naay mga procedure nga angay pagasundon, diin ang mga abogado ray makahibalo ni anang butanga. So that is an exception. But strictly speaking, you do not have to hire lawyer, especially when this case is still at the table sa maog SINA, no? Kay dito mag-istorya mag-resolve pa man ta. Okay? I hope nasabtan ko nimo buras ka bataan. Pautan gikan ni John Macas, Noda Veritas. Sir Frank nga gwapo, tuwa na sa mo ni nakadaot ni John. Kay bisag unsaon di kapugong. Oo, murag nakainom na. Sir Frank nga gwapo, kung nahukman na sa judge nga case closed, wala na ba ni paglaom nagsubli ning paglaom nga subli ning imbestigahan? Kay case closed man ang bot nimo ipasabot, ang bot ipasabot ni John Macas nga natapos na ang tanan, case closed. Ako lang isite nganong may ngutang nga case closed, no? Meaning wala na gyud. May tabo lang na siya John kung doon na entry of judgment sa mao nga desisyon. Okay? Human sa entry of judgment, ibutang man na sa book of entry, no? Ang record nga final lagyod ang mao nga kaso. Sa record walay nag-apilar sa mao nga kaso. Unya dangtan og 15 or 30 days wa gyud nagtikaw-tikaw. And so therefore on the part of the court, no, maghimo sila og kanang gitawag nga entry of judgment. Naa gina sa book of entry i-record ang maong status sa kaso nga nawa na nag-apilar. Okay. Upon knowing of the complainant, no, nga naa nay entry of judgment, magmusyon dayon ang abogado sa hingtungdan. Ang motion for the issuance of the writ of execution. Okay, kay nagpakita man dito nga limpyo na, wa nay argibyado. Gireview og maayo sa clerk of court, walay record dito nga nagpaybaw nga notice to appeal ug unsa pa diha. And therefore incumbent upon sa clerk of court, no, of course uban sa sugo sa ato nga huwis nga panahon na nga mag-issue ta og writ of execution. Now kining writ of execution cannot be at all times motu proprio on the part of the court. Na ay mga abogado nga siging kisi-kisi apan
knowing mao na ning katapusang adlaw sa mao nga gipakadaog nga order, mag-file kog motion for the issuance of the writ of execution. So pag-file na tanaw pud sa korte ang ngayan, no, walay opos kay naa may uban diha mag-upos para malangan way nag-upos, and so therefore ang korte mo issue og writ of execution. Ang writ of execution i-execute na kana nga desisyon sa korte pinaagi sa sheriff. Kon naa na kana siya tanan plaster na naa ng sheriff ready na sa pag-implementar sa order, manang katawgon na to case close. Wala na lugar na consumatum est natapos na ang tanan. Pero naay mga proseso timan niya, naay mga proseso. Kung panalitan na nadawat ng desisyon, no? Unya dayon na nakalimot kay gibungaw siguro ang sinumbong nga kining nahingpit na ang desisyon, na prescribe na, wa sila ka-file og motion for reconsideration. Unya kay alisto man ang abogado sa pikas, ngayo din siya og issuance for the writ of execution in a form of petition or motion. So kung mulugwa na mga pangitabo diyang dapita sa korte, mawad-an na og kusog, wa na'y umoy katong napildi sa kaso, wa na siya lain nga medios or kadaganan nga ma-revive pang kaso, ilabi na ko na release na og na-issue ang writ of execution. Diha sa writ of execution, maon na dayon nga naanay sheriff ang maga-implementar na. Depende lang na decision sa kuan sa judge. Na uban pulis magkuyog-kuyog. Ay nalag-uban ay pauban na ng pulis kay iawat na lang na makatabang-tabang patrolya magabi kay daghang adik-adik dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So mao na ha kadyota iyang pangutana kung mahukman na sa judge ang case close, wa da bay paglaom nga subli ning imbestigahan, wa na. Okay, case close na, iko'y gasulti. Unya, naapag yung motion for the issuance of the writ of execution. Pirmado pag yun sa judge. Sirado na, Selby. Sirado na. Okay? Sige. Pero na-exception, no? Petition for kanang i-open pagbalik ang mao nga kaso. Pero kana grabe na sab na nga rason. Doon ay siguro rason nga error of judgment, na ay fraud nga gakahitabo, o nya nahinaykan ang pag-issue sa mao nga hukom nga holding kayo ang pag-assist sa hukmanan, wa magakadimao, so open for reinvestigation ang magakahitabo niya na. Alright, sige, gikan ni si Junjun Macasto nagpangutana, no? Gikan ni Melbourne Arturo Dumagpe about kini sa tenant issue. Sir Frank, question sa Noda Veritas. May tenant o wala ni kini kabayad sa iyahang monthly rental. Wala may kontrata nga among gipapirma. Napahawa naman noon namo siya, pwede ba ni namo siya magukod aron masingil siya maski wala ni lease contract. Ang kontrata god mahimo man nga verbal, mahimo pod nga written contract. Pero nakaayon ini ang written contract. Kanang verbal okay, valid magyapon na for as long as the two parties involved, the tenant, no, the lessor and the lessee agreed. Gentleman's agreement, binding ka na sa duha ka manghingtungdan. Pero worst comes to worst nga sitwasyon, murag mahulog ta nga way dag-anan. Ngano man, kay kung magkakasuhay,
murag igo ran ta pag tulod-tulod ni ini. No? Tungod kay wa man tay kamatuoran or ebidensya. So I advise nga any contract or any agreement to that effect that involves 500 pesos should be in a form of written contract. Pagpaniguro, no? Without prejudice to the verbal contract. Kaya verbal contract, valid mangyapon. Na may uban na anak yun, nga kabalong mo sunod. Dili kabalong mo lingkawas or mulaya sa mao nga responsibilidad. Na, kini, ilabi na kung ato mo argibyarta, no? Unsa man nga prueba kay verbal rabani ang inyong sabot. Naabay resibo nga nadawat nimo sa previous nga mga payments sa imuha nga tenant. Kadto bintahan na lang to nga makabangil-bangil, no? To show proof nga there exists a verbal contract between you as a lessor o katong nag-abang sa imo nga property. Pero kung hurim-hurim lang, laway-laway lang ang ato ang pagtira-tira diha, no? Ato bang ta sa korte, so most likely basin og di ganahan sad ang court. In effect, dili ganahan kay maingon man korte unsa may ato ebidensya nini ha, be naa ka bay resibo diha na mao mga tuigan nag-cover. Wala lagi, sir. Unsa man pag-prosper sa kaso. So, ang moral lesson nini mao nga once nga naay mga sabot-sabot ingon nini, it should be in a form of writing. Ha? Kay aron lugar nga imo nang masilip-silip matagkaron og unya. Nga maingon ka nga unsa ganito na lugar, no? Naakay masilip. Pero kung verbal lisod kay basig mahubog na malimot siya pare kining unsa ganito pare na problema ginato na. Ako pagsabot wa na diha sa inyo, no? Gipapirma kadyot hada. Siya wala ni kabayad sa iyang monthly rental. Wala mi kontrata nga among gipapirma. Napahawa naman noon namo siya. Pwede ba namo siya magukod aron masingil siya maski wala may lease contract? Pwede god basta na ay mga collateral nga mga ebidensya, no? Dili necessary direct nga ebidensya which is a contract in this case, no? Pero kung naa ka resibo pananglitan, no? Nga nagapamatuod nya naagi nakasaksi, basin umuhawid pa na, pero basin lang, no? Kay ang clear and convincing evidence to that para kanako ang primary mao gyud ang kontrata. Kay diha sa kontrata gisulti ang tanan, more than enough nga maisip ka na ang ebidensya ug ang kanang respetahan at tahuron pod ug masud-ong sa judge nga kining tawana na angayan gyud nga magbayad. Okay? Sige, si Melbourne Aturo Dumagpi. Sige, si Dodong, si Rodney Rakenrula. Nora Veritas, ingon pa niya, Nora Veritas, you're my favorite radio announcer. Sir, gusto lang ko masayod, Sir Frank, unsay meaning aning moral damage o exemplary damage if we talk about labor code. Ang moral damage, mao ka nang bunga sa imong mga kahasol, no? Wa ka katulog, ingon pa nila sleepless nights, no? Moral kanang sa mental anguish, mao na siya, pero dili na siya pwede masukod kay moral god. Imong kapurisyo, imong balda, murag na stress ka, and that covers under the moral damage. Alright. Kanang exemplary damage, usa ka na ka sitwasyon nga you are supposed to set a good example. Muna gitawag nga exemplary damage. Apan napakyas ka na wala nimo matuman, no? Imbis nga imo nang buhaton,
nga mahimo kang usa ka modelo, ehemplo sa usa ka community, pero namurisyo ka, lasol-lasol nimo. Oo, moto katong apektado nga tao, gumikan sa iyang kapurisyo, gumikan sa gilauman, unta gikan kanimo nga usa ka kaligdong matarong example nga lungsuranon, wala nimo masunod, pues angay kang pabayron, mao nang gitawag nga exemplary damage. Okay, sige, sa libor ko nun sa libor. Alright, si Ma'am Fee Mundia, kadyot lang kayo, kadyot lang, pasalamatan ako si Rodney Rakinrola. Rodney Rakinrola, good afternoon ni mo diha, ha? Si Ma'am Fee Mundia, may hapon Sir Frank, landong na kayo og dalugdog na sa dinhi sa bukid, ha? Kami diri giinit. Landong na kuno kayo. Murag ma-feel na ko ang kabugnaw na sa panahon di as bukid, ha? Sa Pualas, Baungon, duol og silingan sa Ultra Winds Mountain Resort, no? Lundong na kaayo og dalugdog na sad dinhi sa bukid. Karon pako kaabot sir gikan sa ubos, siya pahulay sa dalang pagpaminaw. Okay, salamat Ma'am Fee, ha? Kini Ma'am Fee, murag di ni kahiluna, murag busy kanunay. Sa manggod, dako-dako man ang iyang, para nako ka ng 5 hectares, dako na part. Dako na. Gidakuan na mga niko katong amo 7 hectares nga sa oplami, ang magdaro, pag magdaro, kay bawo ka naman ang mga protocol, labi na kung farmer ka, gikan sa pagdaro, apil lang bakilid na apil mo daro, di ba? Pag human og daro, paabot ka sa panahon nga mamugas ka, labi na kung panahon na sting pugas, unya pag human og pugas, mugitib tuod ang imong pinugas nga mais, naa say sagbot nga paralel nga motubo, so mangguna ka na sab. Mo nang kinabuhi sa atong mga mag-uuma. Na kanang 7 hectares para nako, para namo kay gamay pa man kun itong mga panahon na part. Dako na kayo kanang 7 hectares sa oplami. Sa oplami. Malipay mi nato part kay inigting harvest na sa mais, amo paybaon ang tag-iyas yuta. Nga to sa poblasyon, to sa ubos mutugbong ka pa. Pagtungas niya na, propida. Excited yun mi, kay usa ka garapon nga ginamos ang ilang gidala o gipalit. Lipay taon mi. Pero kaloy sa Diyos, nadako na malang ko, na senior citizen na lang ko, wa makutay na kung tutunan ka, kinaog ginamos, kay ingon nila, makataya ko na. Alami man na, nga isudan, ilabi na kung paisa nimo, pusto nimo dahon, unya ihalob nimo ang dahon sa saging diya sa baga, aprobidang humuta. Noon sa di ka. Di ba, Ma'am Fee? Nakatilaw ka ba niya na? Basig wala sab. Oo. Okay, nala, sige. Adjot lang ha. Septem Virgo, Nuda Veritas. Kanang mga politiko karon Sir Frank, nga gapa-advertise sa ilahang ngalan sa karadyuhan o naa pa gani uban nakabalandra ilang naong sa public places apan walay nakabutang nga mudagan sila legal pani sa Kumilik. Ang Kumilik di apil-apil ni ini. Wa pa sila jurisdiction mahitungod ni ini. Pero kon ilan ning buhaton, no, nga naipakapin nga murag kampanya na gyud, kinanglan nga magbaton pod og delikadisa ang mga hingtungdan. Kay di nato na mapugna na ang magreklamo for early campaigning. Mao magyud na siya. Ano tana nini si Septem Virgo. Mibalik diri si Kuan, si Melbourne Aturo Dumagpe. Sir Frank, na ako'y follow-up question. Apan, pangutana, rani, sa pulso unta, pero nangatol akong kamot. Pero nangatol akong kamot. Mo-type, excuse me, sa cellphone aron ipangutana karon na mismo
imbis sa pulso unta kini. Pangutana, unsa dit lang ha. Itaas din unsa kalisod sa DPWH o local government nga palapdan ng imbudo sa Imbudo Road ubos sa Price Plaza. Naka-invento siya og kuan. Pulo nga Imbudo Road ingon pa niya. Imbudo unsa kalisod sa DPWH o local government nga palapdan ng Imbudo Road ubos sa Price Plaza. Tungod ba kay walay kabalhinan pa sa namuyo? Tungod ba kay walay kabalhinan pa sa namuyo diha busa dili pa mahimuan og project na widening ng lugara? Pero kung naay will atong kagamanang lokal, pwede baya na mapalapdan? Kay kada uli nako diha ba sige kog katanggong sa traffic crossing makanhan. Mana ninyong maayo. Tinuod ni. Dili ginibakak. So dili malisyoso. Di ba? Kanang malisyoso part mao nang maghimuhimog istorya, drawing lang selbe. Ang taning hinuktukan sa ato mga kadagkuan sa syudad. Busa di ko muundang ug di mahitabo nga putlon ko ni ang pagpadumdom sa ato mga kadagkuan dinhi sa syudad sa Cagaydoro sa ilang mga buluhaton, sa ilang trabaho kay nagboluntaryo man sila silang kaugalingon. Gapamalit pa nga ni sila og boto para butaran na tumiaging mga milabay nga katuigan nga magserbisyo sila sa katawhan dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So naningil na si Melbourne Arturo Dumagpi o Canos Apa kini malihok. Ang trabaho nini sa local government mao lang ang pagpaaliswang, pagpadaplin sa mga namuyo din dapita nga luoy kayo. Nakita magyud na siguro nimo sir diha kadalabay nimo na nanungtong in town sa gipang riprap nga mga bato. Ang ubang ani nga buak na. O naanay nga tipak. Tanawa gud og limpyo ba ang daplin diha? Wala. Kay naay bato nga nang ligid siguro o nya wa po nila kubi wa nila pangitae o paagi nga mapadaplin. Naas daplin na sab. Mabot ang panahon nga maghafli na ta diha. Simbako. So, thank you for your concern, Mr. Kajot lang ha. Si Melbourne Arturo Dumagpi. Okay, salamat kay sir ha. Taga-makanhan ka. Si Marlon Pirini Malilong. Maying hapon, Sir Frank. Ingon pa ni Marlon Malilong. Oliver Ampong Nalwal is watching. Si Ma'am Faye Mondia ni balik og text. Yun siya, sir, oy. O karelate kaayo ko anang ko ana kay gidako ko na akong kay gidako ko na akong tatay maestro pero wala nagwork. Maestro pero wala nagwork, naguma hinuon. Amo ba? O kasakay gani ko sa karang-karang pagpanguha og lubi. Makalingaw gyud sir. Imbis maestro naguma. Maayo sabi ang except siyang mama kay murag school teacher magyapon ang iyang mama. Sige, salamat kayo sa imong reaksyon, Ma'am Fe, no? Karang-karang kani sa mga kalubihan ni. Murag kariton ba? Murag kariton. Kanang kinabuhi sa atong mga farmer. Hamong gaway biya, ubot naon. Okay, minus og gasto. Ikaw puyo kag syudad. Diyo ni mong lihok di kakadto di Visoria wa kay ka plite diha mismo sa Motorila. Di ba? Usahay napay mulabay nimo nga bao-bao nga sir agi lang ta diri sa National Highway sir ha kay walay RTA. Oo, maglikay ta sir, highway lang ta mo agi. Ituyok ta lang ka sir kay walay RTA. Mao nang kay tabo diha mismo sa mga sentro. Diha ta sa bukid makapananggot ka pa. Di ba? Anytime og naay mga
gatawgon na mo nagsalagon, kanang salagon mo ng mga crops, no? Nga pwede lutya, pwede kamote, pwede saging, o malungag na kamuting kahoy, pwede na nimo malungag anytime. Way makapugong nimo. Ang mga fruit trees kaniadto diya sa bukid unay kaita, di ba? O dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, dili ka basta-basta makapalit og mga fruits, mga prutas. Samot na makita nimo kung sa kaimportante ang frutas dinhi sa sentro panahon sa Pasko o panahon sa bag-ong tuig. Kaya hasta ang tumoy-tumoy, toy-toy sa mga prutas nga linghod pa kayo ilang harbison para makasapi. Pero kami sa bukid part ga hitak ang mga prutas. Avocado, amo lang na yung laugs baboy. Kanang mangga mo ng talagsaon ra kay ng prutas dito sa Cebu. Na ilugar nga daghang prutasan pero dili tanan gakayunan ang yuta nga mutubo ang mangga. Oo. Unya ang mangga gumikan sa katalagsaon ra ay gamay pangani. Tirador kay aron mahulog. Ingon na ng kinabuhi na to kitang mga farmers. Di ba? Alright, sige kadyot lang ha. Dirita sa lain nga pakabana sa mga pangutana gikan sa atong mga suking tigpaminaw kadyot lang ha. Mayong hapon, isa mayong hapon Attorney Sir Noda Beritas, anay akong pangutana, adunay tulo ka magsuon, pulos mga lalaki ug mga ulitaw, wala pa sila maminyo. Ang mga ginikanan, lalaki o bae, patay na. Ayun, tulo ka magsuon. Ni break ko diri kay murag wa na ko nadayon maapas. Pulos mga lalaki ug mga ulitaw, wala pa sila maminyo. Siguro ang period ni, no? Ang mga ginikanan, lalaki ug babae, patay na. Aduna sila nasunod nga yuta sa ilahang mga ginikanan, napatay na. Usa ka hektarya. Nagkuha sila sa surveyor ug ilang gipasurvey ang yuta sa tulo ka bahin. Paglabay sa usa ka tuig, ang magulang nga lalaki nagbaligya sa iyang bahin ngadto sa laing tao ug palabay sa usa ka tuig namatay ang manghod nga igsuong lalaki. Ug ang yuta sa namatay nga igsuon giangkon sa nabilin nga igsuon. Dili ni pwede. O ang pautana, wala na bay katungod ang magulang nga lalaki sa yuta sa iyahang manghod nga patay na. Kung huna-hunaon, iya naman gibaligya ang bahin sa magulang nga lalaki. Salamat. Kadyot lang ha. Ultra gikan ni RBB. Akong i-review pagbalik ha. Kay gusto na ko subayon, ulitaw mo to, gaminsyon man to sila ulitaw, no? Ulitaw, bebe, tanan ako. Sugod sa sinugdanan, Frank. Sige. Ani ay akong pangtana, adunay tulo ka magsuon pulos mga lalaki ug mga ulitaw. Ulitaw. So, gidispatsar ang usa ka share, kay gibahin man ni sa tulo ang 1 hectare. Unya gibaligya. Okay. Namatay ang usa ka igsuon, unya siyempre ang yuta alang madalan na paglubong. So ang iyang share na buot ang kunon og panag-iyahon sa iyahang igsuon. Mauna siya, pwede ba? Dili pwede. Nganuman, kung gusto gyud niya, naa pa may lain niyang igsuon. Kung mo claim siya kay way anak, usually good siya ingon na nga di maminyo, paingon man na sa pag-umangkon. Pero ang iyahang pagpresentar sa problema, mga ulitaw. Sa to pawagin sila mga isyu lugar. Ang buta to'y pasabutolay, asawa, wapoy anak. Usually sa ingon ni no?
kung buhi pa ang mga ginikanan mo ay makasunod, labi na kung may mga anak, na nangamatay naman po. Nangamatay. So, ang maguwang ng lupig na ini, kamo maoy sumuno, kamong duha, dili pwede isa lamang ang makaklaim na ini. Na, under whose name nama, daba, kini nga maong yuta nga nabiyaan sa usa sa inyong igsoon. Katunang namatay, naa na siya certificate of title, nga gi-issue sa Registry of Deeds. Kinanglan ang usa sa igsoon, muklim po nini nga naa siya share, dili pwede masulo sa maguwang. Dili pwede. Kay kamo man ang mga magsuon, ulitaw, wala mo mga minyo, dili pwede masulo. So sa ibuhaton, i-claim ni mo nga naa kay katungod. Naa kay katungod. Kani more on evidentiary issues na ni part, no? Sa pagpamatuod, kinsa ang original nga tag-iyan ni maong yuta, kinsa ang mga manununod, diha ta magsugod, no? Kinsa ang mga manununod, mao ni. Oo, nya dayon na nagbinahinay na mo. Para matrace og maayo, aron sayon makwenta sa ato ang kung moabot man sa korte, sayon nga masabot sa atong hukmanan sa korte. Unsay paagi, pwede bang masulo sa usa ka igsoon or pwede mabahinan ang laing igsoon? Kinanglan gyud nga naatay mga papilis pod nini sa pagpamatuod, ha? Sige, salamat. Ang kapadala nini mao si gikan ni RBB. Okay, no? Sige, salamat. Na direng katapusan ay. Salamat, Atty. Frank, ang gwapo ug isog nga announcer sa Ultra. Okay lang. Basin og ang bot ipasabot isog ug baho. Okay lang. Dawat magyapon ko na oy. Ay naunsa di ay. Ay naduha niya pagduot. Duha. Bantura kayo. Mura magtaas ni. Sige. Noda Veritas, good PM. Manager Frank. Among land title na wala, plano na mo ibaligya ang yuta. Pwede ba namo mabaligya ang yuta certified true copy lang among presentar sa buyer? Updated among tax deck with lot survey details. Thank you. Jack of Miss Or. Alright. Certified true copy. Kini depende man dahil sa buyer. Kanayo bang buyer nga gadali? Ay sus, uy problema. Sama na, certified true copy. Kining certified true copy, ang akong suggestion mao, gusto magin ninyo ibaligya ang maong luna sa yuta, o niya naamoy certified true copy, ang akong suggestion mao, nga magkuha kamo as part of due diligence, magkuha kamo og laing kopya, no? Diha mismo sa Register of Deeds, kanang bag-o arong yun nga in good faith mutuog yun ang buyer nga kining yuta walay bikil. Anbot na to ipasabot mo nga naidag ang mga kaso, gani ako maning isgutan sa nanglabay mga episode nga naay mga kaso nini sa pagbinaligya ay sa yuta, pero ang yuta part problematic. Unsay bot ipasabot, naay mga annotation. Munang problema, adverse claim is one. Extrajudicial settlement is one. Kinahanglan limpyo. So diha sa bag-ong kopya, pagkuha na to sa certified true copy, dihang dapita sa Register of Deeds, dito mabasa na to kung limpyo ba gayon, kaya wala man kang inyong titulo, limpyo ba gayon ang mao nga titulo sa yuta o guay mga annotation. Kinahanglan limpyo. Aron nga mapalit ka na, nga di magduwa-duwa ang buyer sa pagpalit sa susabag bahin. Warning kini ha, ayaw mo pagpalit sa luna sa yuta nga dunay mga annotation diya sa likod. Basaha gina. Busa ayaw mo pagsalig sa ipresentar sa seller nga kini among yuta, kining sir,
or ma'am, unsa ba diha kining ko ang kinisiya kining limpyo gini siya nga titulo wa gini bikil. So para pag proteher sa inyong kagalingon, kwarta man mangayo mo og certified true copy sa Register of Deeds. Aron dito makita ninyo nga limpyo gid tinuod ang mao nga certified true copy or certificate of title. Nanang bahina di ka na maproblemahan. Ha? Balik ko na ko yung pangutana. No the Veritas good PM Manager Frank among land title nawala. Okay. Ajot. By the way, kung mawala ang land title, unsay remedyo, unsay solbad. Affidavit of loss ang gikinanglan ninyo para ma-reconstitute pagbalik ang mao nga certificate of title. Ha? Sige, dangop ka sa abogado, aron nga ang abogado na magabuhat sa affidavit of loss. Alright, si Jack ni sa Miss Or. Alright, Jack, salamat kayo, Jack, ha? Sige, thank you. Okay, isa pa. Sige. Watan na to ha, 0917-704-3210. Okay. Sarap ba oras? 4 minutes more. Dali man kayo. Marlon Malilong, absolutely. Ay, naapay ang absolutely, oh. Sige. Basin og doon na mo'y papas nga pangutana, ayaw mo og duha-duha, no? Okay. Ako lang gi-review na ko kay basig na ay masayloan na to ba. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo, ha? Nandapita sa Lumbia, no? Sa Bukiran nga bahay, na siya sa Uptown. Busa di gina siya musipyat. Kung mutugbog na siya, agigid siya diha mismo sa Uptown Highway. O kanang Master Sons Highway. Maugig ka na, wa tay laing kagian, kay mura mapoy na abot sa ato ang panghuna-huna sa ato mga kadagkuan din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ha? Sige, kadyo lang ha. Saan ako diha? Nga, makabasa pataglain. Ang akong na last time nga nabasa katong kuan, no? Sir Frank, unsa man nang giingon nga petition for cancellation of adverse claim, murag mauno nga wa ta matiwas og gisgot. Kining petition for cancellation of the adverse claim nagpasabot nga diha sa imong titulo sa yuta na ay adverse claim naka-annotate diha sa imong titulo sa yuta. Di pa lang dugay nag-ingon ko nga kunaan ni mo ni nakapabuling sa titulo sa yuta, kining lang tangtangon kining adverse claim. Tangtangon. Para kung gusto nimong ibaligya among luna sa yuta, mahalin din diretso. Kay wa na may mga wala na may annotation diha sa likod, diha sa imong titulo sa yuta. How? Ganina nag-mention ko nga kung mawala ang affidavit of loss. Di ba? Alright. Kinilain. Lain pagkanselar na ni sa adverse claim. Duha ka mga pamaagi. Ang primerong pamaagi, cancellation of the adverse claim. Judicial. Ipagin na to sa korte. Sa laktod nga na ay kay abogado, mag-prepare siya sa petition, gatawag ng petition for cancellation of the adverse claim. So dito i-state nimo ilabi na ang unsaniha ang kining technical description sa luna sa yuta. Kining lana na gina i-attach gina silbing kamatuoran nga you have this property, you own this property under your name. However, it cannot be easily disposed or alienate to someone or somebody because of the notation of the adverse claim. Kaya kung doon ay adverse claim, napailaing mga argibyado. Kansilahon ka na. And you have to prove
para ma-convincer nimo ang korte nga ang ngayon dining kansilahon gyud. Mingon ang korte, insakto kini mo gihimo, kansilahon tani. Nanalugar, no? Kana mo kung ma-satisfy ang judge. And that is one remedy to cancel the adverse claim. Number 2, pinagi sa not only judicial cancellation, pinagi sa korte, pero extrajudicial cancellation. Sibot ipasabot, dili na kinanglan ipagi sa korte. Extrajudicial, diha na lang sa gawas. Na ang imong abogado mag-plead o sort or in a form of affidavit stating thereof the reason why it has to be removed the annotation of the certificate of title. Nya dayon kana nga butang ipadala nato sa Register of Deeds, pagpasabot etc. etc. with all the necessary attachment para makonbinser ang registrar sa Register of Deeds. Wanay tigog panadong oras din sa ato karong nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw. Kay nihagtik ng alas 4, ato na nang basahon ang topic nga angay natong isgutan din sa atong nga pagpadagan sa atong programa. Mauni mo sunod. Ayaw na pagsukit-sukit kano sa kakuhaon ni kamatayon. Ang importante sa tanan nga ikaw andam. Akong balik ko na, ayaw na pagsukit-sukit kanus akakuhaon ni kamatayon. Ang importante sa tanan nga ikaw andam. Sa nga ni Ricky Langga, tungkuyog, din sa ato nga pagpadagat sa programa nga Nuda Veritas, ug sa ngalan po ni Congressman Lordan Suan sa District 1, din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, og sa atong number 1 nga kagawad padayon Pilipino sa District 1 way lain Agas 1. Kami mo ingon nga salamat sa inyo nga pagsunod kanunay ni ay mga importanteng panugon para sa atong mga sukitig paminaw pangtiman ini aron matanom kini sa inyong tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Dinin tapos ang atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas hantod sa Lunes pohon sa atong panag-uban sa mao nga programa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan.